Meet my new friend, Commander Daot. He has probably been one of the most recommended collaborations on this channel, and it's easy to see why. Originally from Wales, Commander Daot has wholeheartedly embraced Filipino culture, dedicating his time to traveling around the country, crafting incredible videos along the way. If, for whatever reason, you haven't already, make sure to check out his channel, link in the description below. Commander Daot is an adventurer, content creator, and Filipino at heart, and I had a fantastic time chatting with him. I hope you guys enjoy the video. Mayong buntag. Mayong buntag po diha. Yun lang yung kaya ko sa Bisaya. Sige, tuntog ko nimo. Turuan mo ako kasi nahihiya ako ng konti na ang galing mo talaga sa Bisaya at ako wala kong alam. Kung pupunta ko sa Luzon, hiraptin ko. Mas madali magtagalog sa Luzon, di ba? Oo. Kung problema sa Tagalog, hindi ko sige gamit. Asan ka sa Pilipinas? Nasa Mindanao? Nasa Mindanao, nasa Davao ko. Davao, okay. At walang Tagalog dyan. Meron, pero mas maraming Bisaya. Yung mga taga Davao, marunong naman sila magtagalog. Pero Bisaya yung gamit. Tagalog, Pero, lingua franca, Bisaya. Ibang Bisaya dito, punta sa Cebu. Pero, intindi sila. Yung totoo lang, minsan nalilito ako sa mga ibang klaseng Bisaya. Kasi may kagaya ng sinabi mo sa Cebu, may Cebuano, 'di ba? Sa Iloilo, may Ilonggo. Yung Ilonggo, mas iba. Kung Ilonggo ka, tapos Cebuano, di kayo intindi. Pero Cebuano, tapos Taboeño, intindi mo. Kaya, konti lang yung diferensya. Okay. Kaya yung Ilonggo, kaiba talaga yon. Yung Ilonggo, parang different language. Pero, yung Cebuano, Taboeño, parang dialects na. Sa Bisaya. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Nauna ka ba sa Bisaya o sa Tagalog? Bisaya. Sa Bisaya, magtuon ko Bisaya una. Siyempre kasi Tagalog ko sa Davao. Yan yung lingwahe dito. Medyo joke lang pero totoo yan. May konyo. I-mix sila pag Tagalog, Bisaya, meron din English. Daming tao galing nag-migrate sila galing Luzon. Tapos may isang generation dati na Tagalog sila din. Hindi ko alam yung full story. So medyo konyo siya. Minsan, haluan ko Tagalog sa aking Bisaya. Parang isang word na Tagalog. Pero yung structure, Bisaya mismo. Kaya natuto kang mag-Bisaya at mag-Tagalog sabay. Sa konyo. Sa konyo. Sa konyo. Aking Tagalog, mas konyo aking Tagalog. Yung narinig ko ng konyo, akala ko yun ibig sabihin na parang Taglish talaga. Na maraming English sa Tagalog nila, parang ganun. Hindi ko alam. Pero hindi ko alam na pwede din yun sa Bisaya at Tagalog. Pwede din. Sa Davao yan. Sometimes in one sentence, mix of Tagalog o Bisaya sa structure mismo. Pero mas intindi ko yan kasi may Bisaya. Para sa akin din, minsan naiintindihan ko rin yung Bisaya. Konting salita lang, di ba? Kasi malapit talaga yun sa Tagalog minsan. Hindi sila malayo. Kapag konti lang yung alam mo, kunyari sa akin sa Bisaya, pwede ko rin mahulaan yung ibig sabihin ng mga salita nila. Yan din sa ako. Pag mas maraming akong Bisaya, mas intindi ko sa Tagalog kasi may similarities. Aking problema sa salita, dugo sa ilong. Yun yung sinasabi ng mga Pilipino sa English, diba? Pero pwede din sa atin sa Tagalog o sa Bisaya. Nakaka-nosebleed din, Pero matagal ka na sa Pilipinas, diba? Matagal na, mga 8 years ko. February 3,
8 years ko. Oh. Wow, okay. Yung 8-year anniversary mo sa Pilipinas. Oh, lucky 8, no? Lucky 8. British siya. Ano, taga saan ka? British ko, taga UK, taga Wales specifically. Oo. Welsh ikaw. Wales. Bakit pinili mo yung Pilipinas? Actually, yung plano ko, 1 bulan lang. Kasi dati, nag-backpacking ko sa Asia. Nakatrabaho ko sa Australia, 2 taon. Tapos, inubos yung visa ko. Pang dumidiretso ko sa Asia, pero sa Vietnam ko una. Tapos, ay 1 bulan. Maglupad ko dito sa Pilipinas, sa Manila. Parang 2 semana. Akala ko, kulang 1 bulan dito. Kulang. So, na-extend ko ang visa. Sige ko extend. Tapos, ami ko ang asawa. Ngayon, asawa ko. Dati, siyempre, Jawa na. Oo. Matagal na. Kasi, iba yung mga tao dito. Parang automatic friends. Kahit saan, may friends mo. Oo. Iba sa ibang bansa. Iba yung mga tao. Siyempre, baka friendly sila. Pero, mas friendly man dito. Alam mo ba, gumawa na ako ng maraming interviews sa iba't ibang foreigner na nakatira sa Pilipinas o nagbiyahe sa Pilipinas. At parehas talaga yung sinasabi nilang lahat na meron kaiba sa Pilipinas. Meron na special talaga sa Pilipinas kaysa sa mga ibang bansa. At yun din yung sinasabi mo, di ba? Yan. Kasi yung hospitality dito, yung mga tao dito, yung parang feel at home. Parang feel at home good. Siyempre, may mga problema ko dito. Pero, mas okay ang mga problema dito kontra sa mga problema sa labas. Mga problema sa labas, hirap yan. Parang di ka gusto yung buhay doon sa labas. Kahit saan may problema. Pero, it's easier to deal with the problems here kasi yung mga tao, yung parang warmth of people. Yung warmth, iba yan. At pag sabi mo warmth, ibig sabihin na parang tinutulungan nila isa't isa? Pag kailangan mo ng tulong, andon sila? Meron yan, pero mas parang mas upbeat yung mga tao. Parang maisip sila, pwede na yan, diskarte lang. May solbad, may solution. Iba yan. May parang culture of diskarte. Siyempre sa resilience. May positive, may negative. Pero sa positive side sa resilience, kung may problema, sige, dito solbad. Find a way para magwala ng problema. Sa iba, reklamo sila. Bakit may problema? Bakit meron yan? Bakit yan? Dito, walang yan. Walang, why is it this way? It should be another way. Parang accepting, okay, it exists. Sige, how do we deal with it? Practical talaga yun, di ba? Pag may problema, kailangan mong ayusin. Hindi man maganda magreklamo lang, di ba? Yan. Walang magawa. Walang magawa. Anong pinakamalaking difference ng Welsh culture at Filipino culture? It's hard to describe, man. It's hard to describe. Mas matagal ka sa Wales, 'di ba, kaysa sa ibang bansa. So mas marami yung experience mo doon, pero 8 years ka na sa Pilipinas. Kaya hindi ko alam, sa tingin ko may maraming pagkakaiba na napapansin mo. Kahit mas gusto mo yung buhay mo sa Pilipinas, may mga difference, 'di ba? May difference. Parang hanap buhay yung term dito. Sa Wales, sa West, mas structured. The way you find livelihood is different. Sa Wales, it's hard to go fishing. You can go fishing, syempre. But to go fishing to make a living. In Wales, can you go fishing and then sell it to the market? I don't think so. Parang pang-consumo lang. I think it's kind of like that. Sa Wales, very structured. Parang strict sila sa... strict lang. Dito, hanap buhay. Diskarte lang. Yan. Siyempre may sweldo, may mga negosyo. Pero, iba yan. Hopefully, I explained that well. Sa tingin ko, naiintindihan ko yun, na parang mas maraming batas sa UK kaysa sa Pilipinas. Kasi ganoon din, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas, diba? Pero, nakapunta na ako sa Colombia, kasi taga-Colombia yung jowa ko. At napansin ko rin doon na, kunyari sa mga tindahan nila, pwede silang magbenta ng cheese na nagawa sa mga farmers, sa mga bukid na malapit lang. Dito sa Canada, bawal yun.
'Diba? Bawal din sa sa UK kasi may safety rules. Dapat may lisensya ka, 'di ba? Dapat may lisensya, mas komplikado talaga yung buhay dito, kunyari. Mas komplikado. Dito, kung gusto ka, sige, hanap lang. Okay ra. Parang live and let live, 'di ba? Live and let live. Yan. O sa ibang salita, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Alam mo, ang galing talaga ng content mo sa YouTube. Pag pinapanood mo yung mga video mo, nakikita ko yon na ipinapakita mo talaga yung mga ibang kultura na sa Pilipinas, ibang pagkain, ibang probinsya. Sa bawat na video, may narrative, na may story, may kwento. At gusto ko talaga yon. Halata yung parang yung adventurous spirit mo sa mga video. Mahilig ko yung adventure, mahilig ko yan. Kasi kung walang adventure, in yung buhay, parang stale na. If you get stuck, parang comfort zone. Alam ko yung comfort zone. Hirap yan. Yung video mo, hindi sila boring. Maraming nangyayari. Marami talaga. Kailan ka nag-umpisa sa content mo? July 2020. Pero, meron pa yung fish pond ko. Sa January 2021, naka-full-time ko sa YouTube kasi nalugi akong fish pond. Nawala. Parang springboard siya sa aking YouTube. Focus ko sa aking YouTube. Meron din sa Facebook. Bumabalik ka rin sa UK minsan? Minsan lang. Yung last mga 3 years ago. Minsan talaga kasi umuwi ko. Parang foreigner ko sa UK. Iba yan. Dito sa Pilipinas yung home ko. Hindi ka naman British. Mas Filipino ka na. In a way. Parang I can't relate anymore sa UK. Iba yan. Pero nare-relate mo sa mga Pinoy? Sa Bisaya, na-anad ko sa Philippines. I've kind of adjusted. I told myself a few years ago, I accept the Philippines as it is or I leave. Anong option? Kasi I'm not gonna change it. And why would I? I left the UK. Di ko gusto my UK. Maybe things will change in future. I decided I have to accept where I am. Otherwise, sige, transfer lang. Mahirap ba yung proseso na yon sa simula? Parang maka-adjust sa Pilipinas? Dati, medyo hirap siya. Kasi, syempre, may iba. Parang okay na yan. Hirap sa salita o Tagalog. Relate yung mga Bisaya. Wala pa sa aking utok yung Tagalog. Hindi na kasya. Hindi masyado. Kailangan pa ako translate. Andyan ka sa Davao, kaya bakit kailangan mong mag-Tagalog? Humahanga ako na kaya mo rin kahit anong Tagalog. Hindi ko alam kung paano ka natuto dyan sa Davao. Sa biyahe ko yung hirap. Pag ko sa Luzon. Pero may mga Bisaya. Kahit saan, may mga Bisaya. Pero, siyempre, yung lingua franca. Tagalog. Kahit sa Cotabato, sa Sulu, Tawi-Tawi, Mindanao sila, pero parang mahilig sila Tagalog as ilang second language. Parang intindi sila Bisaya, pero di masyado. Tapos sa Iloilo, sa Bacolod, Ilonggo, di ko intindi. At least sa Tagalog, parang intindi ko konti. Medyo malapit. Kulang ko sa salita, pero intindi ko yung punta. Sa Ilonggo, sa Waray, di ko intindi. Ako din. Hindi ako naiintindihan. Interestingly sa Suluk Tawi-Tawi, Tausug, yung salita sila. Intindi ko konti. Kasi may similarities. Pero sa simula, bago ka natutong magbisaya, wala kang frame of reference, 'di ba? So, paano ka natuto? Paano ka natutong magbisaya? I think if you learn one, then learning the next becomes easier, no? Kasi may similarities. Tapos may parang sa isip mo. You have a way to learn a new language, no? You learn one, sige, may sistema na. Kasi sa Bisaya, first I learned a few words, syempre. Pero then I learned the words what, how, when, why. Yeah. Parang ang structure. Dati, meron yung structure. I added English words.
mas intindi yung mga tao yan kasi may structure. Hindi puro English. Walang puro sa ilong. My Bisaya before was like that. Kasi kulang pa. Importante, you try. Ilan bansa na pinuntahan mo? Mga 30 ka pin. Mga 34 siguro. Wow, ang dami na yun. At ngayon, nakatira ka na sa Pilipinas pero bumabiyahe ka rin sa ibang bansa minsan? Not like before. Dati, kada bulan, ko sa ibang bansa. Ngayon, parang kada taon. So, settled ka na talaga sa Pilipinas? Oo, settled na. Ayos talaga yun. Ibig sabihin na masaya ka? Oo, yan yung importante. Kasi dito sa Pilipinas, daming pa explore. Siyempre napunta ko sa daming bansa, pero di lalim akong nakikita kasi di ko tagal. Parang madali lang sa isang bansa. Di ko intindi yung kultura, di ko intindi. Sa Pilipinas, daming kultura. Kasi siyempre dati sa Pilipinas, daming parang nation. Dito sa Mindanao, may mga sultanate, may Rajanate sa Butuan, may Cebu, Rajanate din. Datu Bay, daming diferensya. Pero kahit saan ka, sa Ilocos o sa Tawi-Tawi, meron din yung parang Filipino spirit, madiskarte, yung friendliness, yung welcoming hospitality. Kahit saan kayo sa Pilipinas, meron yan.